Hello everyone! Welcome sa ating channel, The IT Guide with Cats, and ako si Teacher Cats. At today, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Excel. If naalala nyo, sa last video ko, na-explain ko na kung ano yung Excel. But just a brief or short summary, ang Excel ay isang powerful tool para sa mga calculations, data management, at marami pang iba. Kaya samahan nyo ako at simulan na natin. Tuturo ngayon ni teacher ang iba't ibang tab doon sa Microsoft Excel. So, mag-open tayo ng Excel file. Ang makikita nyo to sa start button. So, i-open nyo lang siya dyan kung nasa start button. Kung wala naman, isi-search nyo siya. So, magsimula tayo sa unang tab, yung File tab. Ano ba nakikita natin dito sa File tab? So, as you can see, dito sa File tab, nandiyan yung New, Open, Save as Adobe, Print, and marami pang iba. Kung gusto nyo ng bagong worksheet, i-click nyo lang yung New. Alright? And then, pwede na kayong mag-work doon sa worksheet na yon. Pagtapos na kayong gumawa, i-click nyo lang yung Save or Save As. Madali lang, di ba? Okay, so punta naman tayo sa next tab ng Excel. Ito ang Home. So, sa Home, dito nyo makikita yung mga basic tools tulad ng font size, font style, bold, italic, underline, at color. So, importante ito kasi dito ka mag-a-adjust ng itsura ng mga data para mas maging presentable. Ngayon naman, punta tayo sa Insert tab. Dito, nakalagay yung mga charts, tapos mga graphs, image, at shape. Halimbawa, gusto mong gumawa ng pie chart para sa sales data. I-click mo lang to, Insert, and then yung chart. Para ikaw na yung pipili kung anong gusto mong design ng chart. Okay? Sa page layout tab naman, dito mo pwedeng i-adjust ang mga margins, orientation, size, at background ng iyong worksheet. Maganda ito kapag magpiprint ka ng mga report mo. Next naman is yung Formula tab. Sa Formula tab, dito mo makikita yung mga tools para gumawa ng calculations. So, pwede kang gumamit ng mga functions tulad ng sum, average, if, VLOOKUP, at marami pang iba. Halimbawa, gusto mong malaman ng total sales, i-click mo lang sa cells yung sum at pipiliin yung range, and then mag-automatic na siya. So, sa data tab naman, makikita mo yung tools, alright, para ma-sort, ma-filter, mag-import mula sa ibang source at data analysis. Kahit pa malaki yung data mo, madali mo ito mapapamahalaan dito sa data tab. Next to data tab is yung review tab. Sa review tab naman, makikita mo yung mga spell check, tapos yung mag-add ng comments, mag-protect ng worksheet para hindi mabago yung mga data mo. And then next to that is itong view tab. Sa view tab, okay, pwede mong baguhin ang layout ng window, mag-zoom in, mag-zoom out, at mag-open ng bagong window para mas organize ang iyong trabaho. So, yan ang mga pangunahing tabs sa Excel. Sana nakatulong ito sa inyo. Ngayon, kaya nyo nang gawin ang mga tasks sa Excel ng may confidence. Di ba? Comment down below kung may gusto kang madagdag na features regarding our topic today at gagawan ko yun ng video para sa inyo. May questions po ba kayo? Kung meron, send me an email or mag-comment lang dito sa video para masagot ko ang mga questions nyo. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon so you won't miss more practical tips and tricks in IT using the Taglish language. Tandaan, practice makes it permanent. Salamat at kita-kita sa next lesson ni Teacher Cats. Thank you!